Kanina pinapanood ko yung ating, natawag doon yung video kanina. Sabi doon, come as who you are. Diba? Sabi doon, ano ibig sabihin nun? God is not looking sa kung ano yung pinagdadaanan mo. Gusto nga niya yung ano kayo, boldly lumalapit sa Panginoon. So today, we encourage you, our church members, all the people online who's watching us, na mag-focus our attention to Jesus. Sabi po sa Bible, in Proverbs 18:21, makinig po kayo mga kapatid. It says here, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Sa Tagalog po, it says here, ang buhay at kamatayan ay sa dila ng kasalanan. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Anong pipiliin mo ngayong umaga? Na idedeklara, buhay o kamatayan? Pag pinili natin buhay, nakatitiyak tayo na yun ay magandang bagay. Ngunit kapag diniklara natin ay negatibo, panay negatibo, wala ka na ng pera, sasabihin mo ba, ay wala akong pera. Meron kapangyarihan ang ating mga labi kapatid. Pero pag tinignan mo yung wallet mo, wala man yung laman, pero ang idideklara mo that God is my supply, He is my provision, He is my provider, the Jehovah Jireh. Definitely God is sending you the help that you need right now. Amen? Kaya right now, wala tayong gagawin kundi ideklara ang goodness ng Panginoon, ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan sa buhay mo at sa buhay mo. Ang ikaw ay narito ngayon, at ikaw na nanonood ngayon, ay isa ng napakalaking biyaya dahil hanggang ngayon buhay ka pa. Pinahihintulutan ng Diyos na ikaw ay mabuhay pa hanggang ngayon. Bakit? Dahil meron siyang plano sa'yo, meron kang purpose sa buhay mo dito sa lupa. Amen? Kaya sa umagang ito, tayo po ay tumayong lahat. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos, dakila ka. Pinasasalamatan ka po namin sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob sa amin, sa iyong katapatan. Salamat po sa katubusan ng aming mga... Salamat po dahil tinubos kami ng aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang aming mga kasalanan. Ganoon kasagana ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob sa aming Panginoon. Lord, ano man ang aming mga kalalagayan, pinagdadaanan sa buhay, sitwasyon na tila baga parang pakiramdam namin, Lord God, na parang hindi namin po kakayanin. Lord, alam ko doon ka sumasama sa amin. Kasi sabi mo sa iyong salita, napakaliwanag, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pawawalaan. Lord, linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga intensyon. Hayaan mo ang banal na spirito, ang patuloy na lumalayang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat. Pakaingatan niyo po ang aming mga kapatiran na wala pa po dito. Ang iyong pag-iingat at sumakanila, Panginoon. Purihin ka, sabayin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. At sabi po dito, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen. Sabi po sa Hebreo 13 verse 15, kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Amen? Ang Diyos natin ang pinakamataas sa lahat ng mga pangalan. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, kaya nalalapit lamang na siya'y kapurihan.
Ikaw ay darating, ikaw ang Mesaya na magliligtas sa amin. Ipinangako sa sanlibutan, ikaw ang Mesaya na umiibig sa amin. Wala nang ibang dahilan.
po sa Matthew 11:28, the Message Bible po. Are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Sabi po ng Panginoon, come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Sino po kailangan dito ng kapahingahan? Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of praise. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Gusto mo ng kagaangan sa buhay? Gusto mo ng kalayaan? Sabi ng Panginoon, come to me, come with
na ibinuhos niya sa atin. Hallelujah. Dasapin natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo
sa kalagitnaan natin na meron mga pinagdadaanan sa life. But guess what? We have the good news po. Kagaya ng kinanta natin kanina, meron tayong magandang balita. At yun ay ang makilala si Jesus. Masaya po ba kayong kilala niyo si Jesus sa inyo? Amen! Meron po bang nagbago mula na nakilala niyo si Jesus? Amen! Napakaganda pong balita niya na sa pagkilala natin sa Panginoon, meron pong nagbabago sa atin. Amen? Pwede po bang ipanalangin ko kayo? Malapati niyo po ipanalangin ko po kayo sa umaga ito. Panginoong Diyos, aming makapangyarihang Ama. Panginoon, pinapanalangin ko po ang bawat isa na naririto ngayon. Aking idinideklara at kami ay nagsasampit ng buhay. Lord, tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Kahit ang pinakamatigas na puso, kaya mong palambuhin. Kahit na nasa panganib kami, kaya mo kaming iligtas. Kahit na nasa kawalan kami, kaya mo kaming i-rescue at ibalik muli sa iyo. Kahit na wala kaming pera ngayon, kaya mo mag-provide. Kahit na meron kaming kasakitan, kaya mong magpagaling. Panginoon, naranasan na namin noon, mararanasan at mararanasan pa rin namin ngayon. Lord, dinadalangin ko ang mga kabataan ngayon. Lord, sila ay ang kaaway ay talagang ang kanilang mga mental health ang sinasagupan talaga ng kaaway. But right now, naniniwala kami na protektado ang aming mga kabataan. Meron silang magandang future. Yan ang iyong sinabi sa iyong salita at yan ang aming paniniwalaan. Ang mga magulang na naging struggle, pagbayad, kailangan araw-araw, I pray na palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Ang bawat isa sa amin. Dahil wala kami ibang aasahan, walang ibang source, kundi ikaw lang, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Efeso 2, verse 4 to 10. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Maaari na po kayong umupo. Sa ating pong lahat, Umaga po. ilang araw na lamang po ay sasapit na po ang tradisyong Pasko. Dahil ko po sinasabing tradisyong Pasko sapagkat sa talagang katotohanan, ang December 25 naman po hindi talaga siya ang sadyang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesus. No? Ito po ay likha ng mga unang mga tao na nagkasundo-sundo sila na December 25 ay kapanganakan. Kaya tawag ko po ay tradisyong Pasko. No? Pero yung katotohanan si Jesus po isinilang, totoo po yun. No? Totoo yung kwentong sapsapan, totoo yung tatlong haring, totoo yung tatlong pantas, totoo yung mga pastol, totoo yung tala. Yan, kasi yan po talaga ay nasa banal na kasulatan. Pero hindi po isang katotohanan na December 25 siya talaga yung pinanganak. So madami pong mga komentaryo, hindi po siya yung talaga saktong-sakto. Okay po?
Kaya pagka po tradisyong Pasko, ang atin po sineselebrate, yun po kapanganakan, no? Binabalikan natin yung kwento na merong isang sanggol na nahiga sa sabsaban para sa atin. Lumaking bata, pagkatapos ng araw dito, ng 3 taon, nagkalahati, pinako sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. At ngayon, ang katotohanan, yung pinag-uusapan natin Jesus sa darating na tradisyong Pasko ay nasa langit na. O, yun po yung katotohanan na yung kasalukuyan nag-uusap tayo, siya po ay nasa langit na sa kanan ng Ama ng ating Panginoon. Yan po yung katotohanan. Ngayon, alam po niyo, sa katotohanan lang, napakarami pong mga pakikinig na pagpasok po dito sa tengang ito, lalabas po sa kabila. Yun po yung isa pang katotohanan na nalulungkot po tayo dahil sa maraming beses po nating pag-aaral, pagtuturo, parang wala na. Kaya dumarating po sa punto, sabi ng mga magulang, ano ka ba naman hanggang ngayon, parang hindi mo naiintindihan yung paulit-ulit kong ipinapangaral sa iyo. Paulit-ulit kong sinasabi pero parang walang epekto sa iyo. Ayan, tuloy. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ayan, yan tuloy ang nangyari sa iyo. Nakapag-asawa ka ng maaga. Kung ikaw sana'y nakapag-aral, sana maganda sana ang takbo ng buhay mo sa ngayon. So wala na po tayong magagawa doon eh. Kasi kung talagang yun ang kanyang kinalakana sa kanyang panahon kasalukuyan, eh talagang meron pong konsekwensya na pinagdadaan ng bawat isa. Sa banal na kasulatan, meron po dito mga ipinapalala sa atin na wag po natin kalilimutan. No? Wag po natin kalilimutan. Sino ba sa inyo ang natutuwa na tayo po ay anak na minamahal ng Diyos? Amen po ba? Amen. O sino po sa inyo ang gustong sa langit mapunta pag siya'y namatay? Amen po ba? Amen. O di ba lahat naman tayo? Ayaw natin sa impyerno, gusto natin po sa langit. No? So meron po dito 2 video clips. Paki-off nga po yung ilaw. Meron po tayong panunuorin saglit. No? Ayan. Ito po yung unang paalala po sa atin. Sa isang pangitain, nakita ko ang aking sarili sa harap ng isang magandang palasyo kasama ang maraming iba pa. Biglang bumukas ang malalaking pinto at naglakad si Jesus papunta sa amin. Sinabi niya, "Ako ang hari ng mga hari." Pagkatapos ay tinawag niya ang ilang pangalan, kabilang ang sa akin, at dinala kami sa palasyo. Nakita ko ang maraming tao sa likod namin, kasama na ang mga mahal ko sa buhay na naiwan sa labas. Sumisigaw sila at umiiyak, gustong makapasok. Tinanong ko si Jesus, ang ilan sa kanila ay napakadeboto. Bakit sila naiwan sa labas? Sumagot si Jesus, hindi mo nakikita ang aking nakikita. Hindi sila tumalikod sa kasalanan o sumunod sa aking mga kahilingan. Dumating na ang oras, tapos na ang lahat. Sarado na ang pinto at tumahimik ang lahat. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Siya ay totoo. Handa ka bang magsisi bago maging huli ang lahat? Okay, yun po yung una nating video clips, no? Para may katotohanan naman po talaga ang langit. At may katotohanan din na talagang yung pangalan natin nasa aklat ng buhay. So, pagpasok natin sa harapan ng pintuan ng langit, titingnan yung pangalan po ninyo ng bawat isa po sa atin. So, kung naroon ang pangalan, pasok. Kaya lang, maririnig natin yung iyak. Yung iyakan sa labas ng mga gustong makapasok, pero nasarahan na sila ng pintuan. At kasama na po dun yung mahal natin sa buhay, mga kapitbahay, o siguro kaibigan, na pinapalalahan na natin, pero ayaw nilang tumalima. No? Ayaw nilang sumunod at makipag-isa sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, marami namang, yun namang mahal ko, meron deboto, meron talagang napaka-religyoso. Sabi ni Jesus, hindi mo nakikita yung nakikita ko. Sa katotohanan, yung nakikita mo, banal, kunwari. Pero ang katotohanan, nanatili sila sa kasalanan. Natalikuran, ng patahimik, no? Nang hindi nakikita ng mga tao, pero nanatili sila. Kaya sabi doon, ano ang iyong gagawin? Hindi ka ba magsisikaw? Hindi mo ba gagawa ng paraan ang iyong buhay dito sa lupa ngayong inilatag na ng Diyos sa iyo kung ano yung katotohanan? Okay, pangalawa po video clips, panoorin po natin.
Malinaw na sinasabi sa Biblia na hindi lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi sa Pahayag 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang lahat ng namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi ay hindi makakapasok sa langit. Ang naghihintay sa kanila ay ang pagdurusa sa lawa ng apoy. Ang Diyos ay kapwa maawain at matuwid. Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi at pamumuhay ng isang matuwid na buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, maaari tayong makapasok sa langit. Kung hindi mo pa naabot ang mga pamantayan sa pagpasok sa kaharian, handa ka bang magsikap para dito? Di po ba? So nakita po ninyo, ito po isang realidad. No? Bagamat ito po ay parang katag-isip na pinicture nila, tapos isinadula. Pero yung pong katotohanan ng sinasabi, sa banal na kasulatan, hindi po natin pwede sabihin, ay wala lang yan, wala katotohanan yan. Hindi po yun eh. Ang layo ko po sinasabi pag ako pinangangaral, mayroong katanungan, totoo bang may langit? Ang sinasabi ko, mas maniwala kang totoo kaysa hindi. Kasi kung hindi, wala namang mawawala. Eh paano kung may langit, hindi mo siya pinansin, kawawa ka. Totoo bang may impyerno? Mas maniwala kang meron kaysa hindi. Kasi kung hindi, okay lang. Eh, paano kung meron? Eh, di kawawa ka naman. Kita nyo naman yung picture na pinakita sa atin, yung ating pinanood. Kaawa-awa, yung inaakala niya na siya'y papunta na sa langit, yung pala ay hindi. So, mahalaga po ito, no? Kaya malaki ang kinalaman ng bawat pagpapasya mo at pagpapasya mo. Yung inyong pong pagpunta-punta dito, yung inyong pagiging dedikasyon sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsamba, na paulit-ulit ko nalang ipinapaalala sa inyo, nasa sa inyo po yan. Nasa sa pagsisikap po natin ng bawat isa. Kasama po si Tatay Pastor ha, sa pagsisikap natin na makita mo ang sarili mo na ikaw ay talagang palangit ang buhay mo. Huwag po tayo masyadong magpakapante, magpagiging kampante, na para po bang tila mahal naman ako ng Diyos eh. Pero sabi po natin pinanood, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay matuwid. Naunawaan po niyo yung salitang yon? Mahal kayo ng Diyos, pero hindi niya kukonsintihin ang mga mali po natin. Na ang Diyos lang ang tanging nakakakita sa ating sarili. So ano po yung mensahe sa atin ng Diyos? Una, huwag mong kalilimutan ang kung sino ka nang wala ka pang kaugnayan kay Kristo. Hindi ko alam kung yung pangit na buhay natin noon, gusto pa natin balikan. Yun po yung ibig ko sabihin. No? For example, nakita mo sarili mo sa salamin. Haggard na yung mukha mo, pagkatapos parang walang kapayapaan, punong-puno ng pagkabalisa. Di ba? Pagkatapos mula doon sa picture na yon, sa larawan na yon, tinulungan ka ng Diyos. Ngayon, masaya ka na, may kapayapaan ka na, may kagalakan ka na sa puso, kaya mo na magdala ng problema. Ang tanong, gusto mo pa bang balikan yung nakaraang buhay na yon? So yun po yung ating pinag-uusapan ngayon. At huwag niyo pong kalilimutan, yung dati niyo pong kaugnayan, ay yung dati niyo wala pa tayong kaugnayan kay Kristo. Bakit? Para hindi niyo na nga balikan. Di ba? Para maikumpara niyo yung buhay niyo ngayon sa buhay niyo nung wala pa tayo kaugnayan kay Kristo. Eh, Tatay Pastor, ano po bang ibig niyo sabihin? O ang Biblia na magpapaliwanag sa inyo? Efeso Kapitulo 2, 1 hanggang 4. Basahin po natin lahat. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati lang ng buhay ayon sa pagnanasa sa ng ating laman at susunod sa sumusunod mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinabubutan ng Diyos. Subalit napakasagana ng abang ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Buhay ko noon, buhay niyo noon, nang wala pa tayo kay Kristo, ang sabi ng Biblia, patay tayo.
sa kanyang harapan. Eh ano ba magagawa ng isang patay? Di ba? Ang ibig sabihin ng pagiging patay sa Panginoon, hiwalay ka sa Kanya. Okay? Merong namamagitan sa inyo yung iyong pagiging makasalanan sa isang banal na Diyos at sa isang taong makasalanan. So wala silang relasyon sa isa't isa, patay ang ibig sabihin nun. Dahil ito'y makasalanan at walang relasyon sa Panginoon, ginagawa niya kung ano yung gusto niya. Yung mga takbuhin na masamang makamundong sanlibutan. Napapailalim siya sa kapangyarihan, sa ipapawid, at espiritong nag-aari sa mga tao, ayaw pasakop sa Diyos. Ganon ka doon. Ganon ka noon. Ganon din ako noon. At ang sabi po dito, kabilang tayo sa mga kinapuputan. Patay sa espiritual, namumuhay sa kasalanan, kinapuputan ng Diyos. Ang tanong, gusto mo pa bang bumalik sa iyong nakaraang buhay na walang kaugnayan kay Kristo? Yun na nga yung ipinakita sa iyong larawan eh. Tama? Yun na nga yung ipinakita sa iyo. Mapapahama ka. Katulad ng pinanood natin, mapupunta ka sa impyerno. Kahabag-habag ang kalagayan mo. O ngayon, kung gusto mo pa bang bumalik, buhay na kinapuputan ng Diyos, buhay na patay sa kasalanan, buhay na namumuhay sa kabunduhan at sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya sabi ng Galatia 3:3, talagang napakahangal. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamagitan ng inyong sarili. Eh, hangal ka kapag ikaw ay bumalik pa sa dati mong buhay. Hangal ka kung ikaw ay naituro na sa iyo ang daan patungong langit, gusto mo pang bumalik sa kapapa. Hangal ka kung ikaw ay nadala na sa liwanag, gusto mo pang bumalik sa kadiliman. Tama? Ano ba meron dito? Lahat dito pansamantala. Lahat dito hindi magdadala papunta sa Panginoon. Bakit mo ginugusto? Tama? Bakit mo ginugusto? Kasi meron tayong pinaglalabanan sa ating sarili na likas nating kasalanan. Kita ng mata, kita ng laman, at kapaluluan sa buhay. Yan ang gusto-gusto ng ating sarili. Yung nakikita ng ating mata na nasisiyahan tayo, yung gusto ng ating laman na nasisiyahan tayo, at saka yung ating yabang sa ating sarili. No? Kaya kahit ikaw ay nasa Panginoon na, ay Panginoon, Lord, nakaka-corny naman. Pag nakay Lord ka, bawal ka ng sumaya, bawal magsuot ng ganito, bawal magpagubig ng ganito. Ang daming bawal, ang daming bawal. Yun ang iniisip ng ating sarili. Yun ang iniisip ng katawan ko. Yun ang iniisip ng gusto ko. Kaya gusto kong bumalik ulit dito. Kasi lumayo na ang barkada ko, hindi na ako pinupuntahan, hindi na ako kinikwento, kasi hindi na ako nakikiherbiro sa kanila. So dahil naiirita yung iyong laman, naiirita yung iyong sarili, gusto mo ulit bumalik. O sige, bumalik ka. Anong katumbas? Kapahamakan, paglayo sa Diyos. Naunawaan po niyo ang ibig kong sabihin. Yun po yung katotohanan noon. Kaya huwag niyo pong kalilimutan ang buhay niyo na napakapangit noon. Ang buhay niyo na ipapahamak lang kayo noon. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, dati kayo ay mga patay sa kasalanan. Dati kayo ay kabilang sa kinapuputan ng Diyos. Ang pangalawa po, huwag mo namang kalilimutan ang kagandahang loob ng Diyos dahil kay Kristo. Salamat na lang sa Diyos, may kagandahang loob siya para sa atin. At Efeso 2:5-7. Basa, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo, noong tayo'y makapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pag-ipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang tinusukang na kasaganaan ng kanyang magandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Eh, paano ang katotohanan ng impyerno? Paano ang katotohanan ng lahat ng kapahamakan? Walang dumating na kagandahang loob. Walang nagsakripisyo. Hindi pumayag si Jesus na mamatay para sa atin. Hindi pumayag si Jesus Kristo
na ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, ano kaya ang tayo natin ngayon? Kailan naman po ninyo, ang aksidente, ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari na tayo po ay mawala. Di po ba? Kabi-kabila ang aksidente, kabi-kabila ang landslide, kabi-kabila ang bagyo na dumarating, ang kalamidad na dumarating. Hindi mo alam kung kailan tatama sa'yo ang mga ilang pangyayari sa buhay mo na pwedeng ikakitil. Ikaw wala ng buhay mo ngayon. Diba? Ngayon nabubuhay tayo, lahat tayo nagpapasalamat kasi inabot natin yung ganitong pag-uusap. Amin ba yan? Kasi inabot natin yung ganitong pag-uusap eh. Meron tayong grupo, meron tayong lugar, at meron tayong linggo-linggong pag-aaral tungkol dito. So, ibig sabihin, ang isip mo, ang puso mo bukas sa katotohanan. Praise God, may langit. Di bukas, praise God, magiging anak ako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tama po ba yan? So, yung pong kagandahang loob na yun ng Diyos, bagay na kung saan sobrang niyayakap ngayon. Kasi dumating sa iyo yung liwanag eh, na nabubuhay pa tayo. Di ba? Oh. Ngayon, ang tanong ngayon sa isip mo, katulad ng video clips kanina, nasarahan sila eh. Sumara yung pinto sa mga tumatalikod sa Panginoon. Siguro ang iisipin mo, Lord, salamat. Kasi hindi ko nagawang tumalikod sa iyo. Amin ba yan? Lord, salamat kasi ang pangalan ko nakasulat sa aklat ng buhay. Nakakaawa pala sila. O, anong gagawin naman natin ngayon bilang iglesia? Aabutin natin sila. Kaya nga ngayon darating na isang okasyon eh. Muli na naman tayong humahakbang patungo sa pag-abot sa mga pagpapagulat na sila'y makakilala sa Panginoon sa anumang paraan. Kahit maliliit na bagay, pinipilit natin, sinisikap natin na paunti-unti merong makakilala sa Panginoon. Bakit? Eh, hindi naman natin ikakatuwa kung sila'y masasalan. Eh. Matutuwa ba tayo? Siyempre hindi. Malulungkot tayo, iiyak din tayo habang tayo ay nasa langit. Habang tayo pinupuri natin ng Diyos, ang dami nag-iiyakan na alam natin hindi na sila makakapuntas doon sa kaharian. Dahil ang naririto, hindi na makakapunta dyan. Yung nariyan, hindi na makakapunta dito. Dahil sa pagitan ng dalawang ito ay merong bangin na naghihiwalay dito at saka dito. O, di ba? O, kaya ka lang naman makakapunta sa Diyos, sa Diyos patungo sa langit dahil kay Kristo na siyang namagitan. At yung Kristo Jesus na yon, ating Panginoon, kagandahang loob ng Diyos sa atin. O, di ba? Meron bang patay na may kakayahang manampalataya? Wala. Meron bang patay na may kakayahang gumawa sa kanyang sarili? Wala. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Di ba? Binuhay ang ating espiritu para manampalataya sa magandang plan ng Diyos sa atin. Kaya thank God. Salamat sa Diyos. Nung edad kong 12, 50-50 na yung buhay ko. Pag edad ko ng 13, nakilala ko ang Panginoon, March 18, 1980. Palakpak ako. Puri ako sa Panginoon. Bakit? Aba, ay kung namatay ako nung edad kong 12, nasaan ako? Naunawaan po ninyo? Kaya pagdating ko ng 13 taon, nakilala ko si Lord, nagpupuri ako sa Panginoon. Inialay ko yung buhay ko, ngayon, patuloy ako nandilingkod sa Kanya. At tumatanaw ng malaking utang na loob sa Diyos sa pagmamahal niya sa akin. Ganon din po sana yung gustong ipaalala ng Diyos sa atin na huwag nating kalilimutan. Ang ginagawa po natin pagsimba linggo-linggo, ang ginagawa po natin pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagsamba, kulang pang pagtanaw natin ng malaking utang na loob sa pagliligtas sa atin. Amen? O kaya huwag na po tayo sanang magkulang. Labanan po natin ang lahat ng mga pwedeng gumadlang sa atin para huwag tayong mapalapit ng mapalapit sa ating Panginoon. Diba, sabi po ng isang pangangaral ko po dito, si Satanas, hindi ka naman pagbabawalang sumimba. Hindi ka rin pagbabawalang manalangin. Hindi ka rin pagbabawalang magbasa ng Biblia o kaya ay sumamba sa Kanya. Kasi gawain na natin yun eh. Alam na ni Satanas yun. Anong gagawin niya? Aabalahin tayo. Diba? Gagawin niya tayong busy sa maraming bagay.
Trabaho. Gawin niya tayong busy sa ibang mga bagay. No? Bili dito, bili doon. Party dito, party dyan. Mamimili ka na ngayon. Sisimba o ito. Sisimba o ito. O babasa ng Biblia o ito. Mamimili ka na ngayon. Dahil mahina na yung prayer life mo, mahina na yung worship mo, mahina na yung pagbabasa ng Biblia, mas natatakay ka dito sa mga bagay na dapat sana'y kinalimutan mo na, pero bumabalik ka pa rin. O, di ba yun talaga ang katotohanan? Kaya ang ating paglago ay paiba-iba. Pero doon sa nagsiseryoso, at naintindihan yung laki ng kagandahang loob ng Diyos, sila yung naglalago, sila yung naglilingkod, sila yung gumagawa ng paraan para sila yung makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At sila po yung pinagpapala. Amen? Sila po yung nakakaranas ng mga kwento patungkol sa mabuting ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi po dito, masagana ang habag ng Diyos. Binuhay tayo mula sa makapatay na espiritual at inibig ng Diyos na may pahayag ang di masukat na kasaganaan ng kagandahang loob. Kaya ano po sabi ng Colossus 3:3-4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ito na kayo ngayon. Ito na tayo ngayon. Sa ilalim ng kanyang kagandahang loob, sa pananampalatayang ating ibinigay sa kanya, dating patay sa espiritual, binuhay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ngayon ay namatay sa kasalanan, at naging buhay ay si Kristo, at doon tayo ay nakatago sa Kanya, kasama niya, at si Kristo na ang ating buhay, at dahil sa Kanyang pagkahayag, sabi ng Biblia, mahahayag din tayo kasama niya, at makakahati sa Kanya kaluwalhatian. Sana naiintindihan ninyo. Sana huwag niyong kakalimutan kung sino na kayo ngayon, at kung ano na ikaw ngayon, kumpara nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon. Okay po? Ang pangatlo po, huwag niyong kalilimutan na ang kaligtasan ay hindi sa inyo. Gawa. Yes. Yan ang isang dapat niyong hindi niyo makalimutan. Upang hindi tayo magyabang, upang hindi tayo magkaroon ng kahit anumang pagbibigay na pagkukumpara sa ginawa ng Panginoon sa atin. Efeso Kapitulo 2, talata 8-8, basahin natin lahat, sabay-sabay. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili. na Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sisiman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagpag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nalikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Para gusto sabihin sa ating basulatan, sana noon pa ginagawa niyo na yan. Kaya lang, hindi nyo nga kaya. Dahil patay nga tayo sa spiritual. Pero sa original na programa ng Diyos, ang original na plano ng Diyos, noong pamanguna, dapat tayo po ay gumagawa na ng mabubuti. Tama? At ginagawa yung mga nakakalugod sa Panginoon. Kaya sabi niya, kung ano tayo ngayon, ito ay gawa ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At ang sabi po dito, ang ating po kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili para wag tayo magyabang, kundi sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan mo kapatid, wala ka ni isa naging bahagi dito. At ang lahat ay sa kagandahang loob ng Diyos lamang. At ipinapahayag ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ito, importante ito. Santiago Kapitulo 2, 14-20, medyo may kahabaan ito. Pero gusto ko po mangyari dito, ito po ay 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. Okay, yung 14 and 15, babasahin ito ng mga kalalakihan lang. 14 and 15, basa kalalakihan.
Okay. Mga kalalakihan, go, sabay-sabay. Mga kapatid, ano ang ginagawa ang sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas siya ng ganitong uri ng pananampalataya. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Okay, 16 at 17 kababaihan. Basa. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patunayan ganawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon hindi naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. O, mga kabataan, 18 at saka 19, isama nyo na ang 20. O, kabataan, go. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo naman ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasangkuhan? Okay, maraming po salamat sa mga naging tagapagbasa at taga-bumasa ng salita ng Diyos. Unang paliwanag, kailanman hindi pwedeng ang mga gawa natin ang magiging dahilan para tayo po'y magkaroon ng kaugnayan sa Panginoon. Okay? Ang pananampalataya ay tugon. Tugon sa ginawa ng Diyos sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Bahagi ng Diyos yun. Yun ang kanyang programa sa atin. Ano ang ating tugon? Upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Hanggang doon lang yun. Sumampalataya sa kanya, hindi ka mapapahama kundi magkakaroon ka ng buhay. Okay? So, ang una po nating turo sa banal na kasulatan, ang ating pong kaligtasan ay sa kagandahan loob ng Diyos sa pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng gawa upang hindi tayo magmalaki. Okay? Kasi kung ito po ay sa pamamagitan ng gawa, magbibilangan tayo para makarating tayo sa langit. Sa loob ng isang taon sa itong 2024, sino sa inyo naka-perfect ng linggo? Ay 52 days lang yon. O di magbibilangan tayo. Ako po naka-40, ako po naka-30, ako po ay di lamang ang 50. O, kumbaga sa scoreboard ni sa langit, lamang ito. Ito mababa ang score. Ganun ba yun? O, sino sa inyo nakapag-test ng tapat? Ako po ito, ako po ito, ako po binawasan ko, ako po hindi nakapag-test. O di, sa scoreboard ng langit, o di lamang na naman ito, talo na naman ito, hindi nakapag-test. Diba? Sino sa inyo ang gumawa ng mabuti sa araw na ito? O, ako po, nakatulong. Ako naman, hindi. Ako nagdamot, etc. etc. O, di lamang na naman yun ang ay kung gano'n ang basihan, anong dahilan pa bakit si Jesus ay namatay para sa atin? Nakuha niyo po. Amen. Yun po ang dahilan. Kaya ang tama pong turo sa atin sa pananampalataya ay pagtuon doon sa nag-iisang daan, katotohanan at buhay na magdadala sa atin sa kalangitan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Tama? Eh ano naman ang kahulugan ng gawa para sa ating pananampalataya? Isang salita, patunayan. Maliwanag po. Isang salita, patunayan. Anak ka na ng Diyos na minamahal? Opo, patunayan. Kristiyano ka tagasunod ni Kristo? Opo, patunayan. Okay? Yun lang po. Kaya po meron po pananampalataya na may kalapit na gawa. Hindi po pananampalataya, gawa, kaligtasan. Pananampalataya, sapat para maligtas. Gawa po ay resulta ng inyong pananampalataya. Kaya kung ano man po nangyayari natin kasipagan sa pagdalo, pananalangin, pagsamba, ang katotohanan po niyan, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay Kristiyanong tagasunod ng Panginoon. Kaya nangyayari po sa atin ang mga bagay. Kaya ano sabi nung ating binasa?
Nakakita ka ng walang damit, nakakita ka ng nagugutom. Nasaan ang iyong pananampalataya kung hindi mo siya dadamitan at iyong pakakain? Di ba? Natuloy ka kang Kristiyano, natuloy ka anak ng Diyos. Nakita mo na, ayaw mo pang kumuha ng hakbang. Nasaan ang pagiging Kristiyano? Tama po ba yan? Kaya sabi, kinakailangan patunayan natin sa gaba. Eh ang mga demonyo nga nananampalataya din nanginginig pa. Natural lang na manginig siya. Ay hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon eh. Amen. Tama lang na manginig siya. Tayo din naman ganun. Pero ang kaibahan natin sa demonyo, ang demonyo hanggang isip lang at saka bibig. Wala naman talaga siyang puso sa Diyos. Tama? Pero alam niya may Diyos. Binubukan ng bibig niya ang Diyos, pero wala siyang puso sa Diyos. Eh ikaw, na nabubuhay sa panahon ito, na ikaw ay nasa Panginoon, ano ang meron ka? Pananampalataya? Opo. Di ba? Ano ang meron ka? Pag-ibig sa Diyos? Opo. Ano ang meron ka? Pero ang tanong, meron ka nito sa ating Panginoon. Amen ba yan? Sumasamba ka ng meron ka nito sa ating Panginoon. Nananalangin ka na meron ka nito. Nagbabasa ka ng Biblia na meron ka nito. Kaya ang iyong pagmamahal sa Panginoon pananampalataya, hindi lang sa isip, hindi lang sa bibig, kundi galing sa puso. Kaya naman, ikaw ay napatunayang minamahal na anak. Lord. Diba? Isa pang talata na magbibigay sa atin ng pagkamulat at mga paalala. Unang Juan, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 9. Basahin po natin lahat. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng maguhit ay maguhit tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat simula pa ay nagkakasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. O paano hindi ka rito titino? Paano hindi mapagbabago ang buhay mo sa talatang ito? Kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, hindi pa tayo sa Diyos. Tama? Tayo po ay nasa Diablo. Kung tayo ay hindi nagbabago ang buhay, hindi pa tayo sa Diyos. Sapagkat ang sa Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang bilin mula sa Diyos. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit ang tunay na mga tagasunod ni Kristo, ang laki ng pagbabago ng buhay kumpara doon sa mga hindi pa nasa Panginoon. Ano-ano ba mga bagay na nawawala sa atin? Pagmumura. Tama? Mga bisyo. Pagpili ng mga tamang tao pakikisamahan at taong sasamahan. Di ba? Ano ba yung dating hindi natin ginagawa na ginagawa natin ngayon? Magpuri sa Diyos. Mag-hallelujah, praise the Lord. Na dati kabaliwan ang ating tingin sa kanila. At kumusta ka naman ngayon? At kumusta ka nung wala ka pa sa Panginoon? Di ba? Laki na pagkakaiba. Di ba ang laki ng pagkakaiba ng pamilyang Kristiyano? Di ba? Ang laki ng pagkakaiba pag may birthday at okasyon. Pwede naman palang walang inuman. Pwede naman palang walang sugalan. Pwede naman palang walang ganito. Pwede naman palang magsaya ng isang masaya at maayos na pagkain. Di ba? Kumusta ang inyong mga anak na lumalaki sa buhay Kristiyano? Kung maayos ang kanilang pag-aaral, nakikita nyo na nananalangin ng maayos, nagdi-devotion. Di ba? Hindi ba tayo masaya, no? Sobrang saya na natin. Katulad ko, kasama ng asawa ko at aking mga anak, kasama ng aking mga apo, na ngayon ay nagpupuri na sa Panginoon kahit bata pa. Hindi ka pa ba masaya, no? Sobrang saya natin. Na mga anak ninyo tumutugtog na dito. Di ba? Kahit hindi maabot yung pedal, na kahit hindi pok-pok-pok-pok gano'n, nakakapok-pok si Ethan. Hindi pa ba tayo masaya? Si Jade? Si Ethan. Hindi pa ba tayo masaya? Kaya yung
mga batang sample ngayon na paglaki, wala ibang naririnig kundi praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Di ba tayo masaya? Nalalaki siya na alam niya kung anong tama sa mali. Wala ba, di ba? Yun po yung ibig ko pong sabihin sa atin. Kaya wag po natin kalilimutan ang mga aral ng Diyos at hanggat kaya po nating sikapin na tayo po'y makagampan ng ating tungkulin para sa Panginoon, labanan po natin ang lahat ng pwedeng bumadla, lalo na pag-araw ng linggo. Hindi kayo nagtataka kung kailan ang araw ng linggo, yun ang gusto nyo absenan. Di ba hindi kayo nagtataka? Pero hindi naman kayo na-absent ng Lunes, Martes, Merkules, Biyernes, sa inyong trabaho. Pero pagdating ng linggo, parang gusto nyo piliin na yung araw ng linggo pwedeng excuse na ang lahat. Samantala, ang araw ng linggo ang siyang pinaka-importanting araw sa inyo. Naunawaan po ninyo? Kasi yun po ang magiging susi ninyo para pasalamatan natin ng Diyos, itaas ang kanyang pangalan, at siyang maging dahilan upang muling manumbalik ang inyong pagod at hirap para pagdating ng Lunes hanggang Sabado, masiglan na naman. Amen. Ay kung wala kayong napakinggan, o di Lunes hanggang ano maitang ulo nyo, kung di mawala kayo ng pera, ang pagkabalisa, gano'n na lang, away na yung mag-asawa, inaaway ang mga anak. Ay kung tayo ay nasa Panginoon. Tama po ba? Ay, paalala ng salita ng Diyos, paalala ng salita ng Diyos. Tumutulong po sa atin. Amen. Sino sa inyo ang nasanay na nakikinig ng mga Christian song sa bahay? Sana kasanayan po ninyo. No, kasanayan ninyo kahit kayo naglalaba, nagluluto. Pakinggan nyo yung ating mga YouTube channel. No, kahit na paulit-ulit ang mensahe ni Tatay Pastor, pakinggan ninyo. Eh ako nga, hindi nagsasawa sa sarili kong mensahe. Wala na akong ginawa kundi panoorin ko yung sarili ko at makinig na sarili kong mensahe na ibinigay ng Diyos sa akin. Eh doon din naman ako natututo eh. Oo nga pala, oo nga pala. Di ba? So yun, walang katapusan yun. Sa bahay namin, parang wala na kami alam na ibang musika, kundi puro pang Kristiyano musika. Nakakatulong ba? Nakakatulong. Nagiging masaya ba ang pamilya ko sa buong maghapon? Oo naman. May mga konting diferensya, pero padali nakaka-recover. Bakit? Kasi nasanay ka na ikaw ay laging nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya alam po ninyo mga kapatid, kung sino magpapasaya sa inyo? Si Lord. Sa inyong sariling kagustuhan din, na kay Lord ka. At wala na. Ay, tumayo na. Tayo magbabakas na sa ating panalangin. Tawagin ko na lahat ng matutulog sa ating cross. Yan po ba ito inyong mga anak na ito? Si Aiki, anak ito ni Renz, tsaka ni Lem. Tama ba, Aiki? Si Ryan, anak ito ng Villalobos, ni Kuya Joel at saka ni Ate Ben. Sino ba ito isa? Tsaka si Jehon, anak ito ni Kamukski, tsaka ni Ate Lolo. So, di ba ang saya? Ang saya ng magulang. Yes, amen. Glory to God. Praise the Lord. Anong gagawin niyo pala dyan? Di ba? Masaya tayo. Dapat yung mga anak ko, masaya ako. Lilikod. Ganon din po kayo. Sa mga nasa likod ninyo na naglilingkod sa Panginoon sa ibang paraan, tingnan niyo yung ating likod, no? Meron na po tayo itong mga filing cabinet. Bunga po yan ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Parang wala na akong ginawa. Kasama ka sa acoustic concert. Wala na, hindi mo ako kasama doon. Pero kasama ka nagbigay. Kasama ka nag-pray. Kaya lahat tayo masaya. Punta natin sa kusina, wow, praise the Lord. Lahat tayo nagpe-praise the Lord. Dahil pare-pareho tayo nagkakatulungan para sa gawain. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, tulungan niyo po kami na ang mga nakaraan po namin. Hindi man namin ito gusto man namin itong kalimutan, pero ayaw namin makalimot sa mga pangit na nakaraan upang hindi na po namin itong balik-balikan. Upang maikumpara namin ang magandang buhay namin sa kasalukuyan na kami ay nasa iyo, Panginoon. Kailanman ayaw na namin bumalik sa pangit na nakaraan, sa makulong buhay, sa buhay na magpapahamak sa amin. Dito na po kami sa iyong kagandahan loob, papuntang kalangitan, papuntang na makasama namin kayo habang buhay, merong bagong buhay, merong paglago sa espiritual, palapit ng palapit sa iyo,
at patuloy na nabubuo ang aming pamilya na may kanya-kanya, Panginoon, lumalakad at sa gabay ng iyong pong pag-iingat, lalo po sa iyong salita. Salamat po sa isang maliit na gawain ito sa ngayon, pero alam ko pagtitiwalaan niyo kami, palaki ng palaki, para po, Panginoon, sa iyong kalugatan. Umasa po kayo na sa pagtutulungan po namin, gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa para maluwalhati po ang iyong pangalan. Kaya sa amin po pahiwa-hiwalay, muli, ang aming Diyos na napakamakapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang siya naming sasambahin lamang sa aming mga puso, kay Kristo Jesus na aming Panginoon sa iling tagapagligtas at sa banal na Espiritu ang siyang gabay, sumasa amin, tatakot katibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang patuloy na mag-ingat sa amin, mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen!